Yan. By the way, ito po ako, no? Ito po yung aking may bahay. Hindi lang siya nakasama kasi nasa Alfonso po siya ngayon. May ginawa lang po. Ito po yung aming pamilya. Pag nakita niyo po sa picture, parang ang saya-saya, no? Pero hirap kong tawagin niya. Ako, hirap i-gather. Parang wait lang, ang tagalan na po. Pinapakita ko po yan, yung nasa dulo po niya, yung nasa dulo ng kanan, yan po ay panganay naming anak. Member na rin po sila ng Couples for Christ. Ano po? At yung iba naman po dyan ay Kids for Christ, yung mga apo, ano po? Youth for Christ, and Singles for Christ. Ano po? Yan. By the way, pwede po ba tayo mag-play ng video? Anyway, yung video naman po kasi, hindi nyo itotok natin eh. Huwag na natin i-play or play po natin. Meron po kasi. Sige po, play po natin. Ano ko lang po aray. Who is the Holy Spirit? God is love. This love shared between God the Father and His beloved Son Jesus is the Holy Spirit. He is the third person of the Holy Trinity, oftentimes represented as a dove, as water, or as tongues of fire. The dove represents the Spirit that comes down on us and continuously purifies. Palalakayin lang po natin para makita po ninyo. Ano ko lang po, balik ko lang dito. Ano po? Opo nga, di makakita.
Sige, ganyan po talaga pag-live, may kumukontra pa. Wala yung sounds naman. Anyway, ang pinapakita po dyan mga kapatid, ay regarding po sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit po kasi mga kapatid, ito siya, no? Yan. Tayo po ay nagkakaroon ng lakas gawa ng Holy Spirit. Yan po. Yan yung Pentecost po na pinapakita. Signifying 50 days after Jesus' death and resurrection. Pentecost is the fulfillment of Christ's promise to the apostles before he ascended to heaven. In the Gospel of John, he promised that God the Father will send the Holy Spirit to teach and to remind the apostles of everything that Jesus told them, so they should not be afraid. It is the Holy Spirit. Yan, panoorin po natin mga kapatid. This love shared between God the Father and His beloved Son Jesus is the Holy Spirit. He is the third person of the Holy Trinity, oftentimes represented as a dove, as water, or as tongues of fire. The dove represents the Spirit that comes down on us and continuously purifies our hearts. The water signifies fruitfulness of life given in the Holy Spirit, while fire symbolizes the Holy Spirit's transforming energy and renewing action. The Holy Spirit gives us the graces that we need to live our lives as Christians. The Holy Spirit enlightens the mind and gives us a deeper understanding of God and the mysteries of our faith. It also strengthens our desire to love, honor, and serve God. We celebrate the Holy Spirit at Pentecost. Pentecost is the feast known as the birthday of our Catholic Church. The word Pentecost is derived from the Greek word Pentekoste, meaning 50, signifying 50 days after Jesus' death and resurrection. Pentecost is the fulfillment of Christ's promise to the apostles before he ascended to heaven. In the Gospel of John, he promised that God the Father will send the Holy Spirit to teach and to remind the apostles of everything that Jesus told them, so they should not be afraid. In the Gospel of Luke, Jesus also promised that the apostles will be his witnesses and they shall be clothed with power from on high. So if Pentecost is the fulfillment of Jesus' promise, then what did happen at Pentecost? After Jesus ascended to heaven, Mother Mary, the apostles, and the first followers of Jesus were gathered together in the upper room. Then suddenly, there came from the sky a noise like a strong driving wind, and tongues of fire came to rest on each one of them. They were all filled with the Holy Spirit, that they began to speak in different languages. Now there were devout Jews from every nation staying in Jerusalem at that time. These people ran over to see what all the noise was about, and were surprised to hear that their own languages were being spoken. They were so amazed that they asked, "Are not all these people who are speaking Galileans? Then how does each one of us hear them in our own native language?" Then Peter stood up and explained that what they were experiencing is an outpouring of the Holy Spirit. He
He then proceeded to proclaim who Jesus was, that he is the Savior who was crucified, died, and was raised from the dead. He called on the crowd to repent and turn to Jesus for salvation. At that moment, there were 3,000 people, who then came to believe and were baptized on that same day. From then on, by the power of the Holy Spirit, the disciples began to go to other nations to proclaim the message of Jesus. Just like the early disciples, we too shall continuously be renewed, transformed, and empowered from our baptism to the Holy Spirit's fuller release in our confirmation to our everyday life through the graces received in, through, and by the power of the Holy Spirit. Ayun po. Through Holy Spirit daw po ay na-renewed na po. Balik po tayo sa ating topic na po. Napanood po natin mga kapatid yung video po. Ang ibig sabihin lang po na po, yung Holy Spirit po siya, pag pumilos po, makaiba siya talaga. Ano po? Kung hindi lang po nagsabi, materials itself. Ano po? At pag titignan po natin ngayon mga kapatid, yung mga Kristiyano, by the way, sino po yung mga Kristiyano na yan? Sino po yung mga Kristiyano rin? Christian. Tayo po yun. Diba po? Sabi raw po ito, pag titignan po natin, po, ang Kristiyano po ngayon parang wala nang mabuhay-buhay. Tama po ba yan, mali? Ano po? Mali po ba yan o tama kaya? Magkakaintindihan po tayo. Sino nagsasabi ang Kristiyano ngayon ay wala nang mabuhay-buhay? Pakitaas po yung kamay. May mga Kristiyano ngayon, buhay na buhay. Pakitaas po yung kamay. Tayo na, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kasi pag tinignan po dyan, wala na raw power, wala na hindi na effective. Ang tanong po, may expiry date ba yan pag yung Kristiyano? Opo, di ba? Kaya po sinasabi dyan, mahina na. Kasi nung unang panahon daw po, yung early Christian, makikita, very dynamic, very strong, and very attractive. Ibig sabihin po, hindi kinakahiya ang mga pagpoproclaim ng salita ng Diyos. Hindi kinakahiya yung pagsisimba. Hindi kinakahiya yung pagdadala ng Bible. May dala po kayo Bible. Nasa apps naman mo, brad. Pwede na yun. Huwag na yung Bible. Ano po? Amen po. Magkakaintindihan po tayo rito. Sino po yung meron ng Bible? Yung meron po meron. Yung meron po. Yung lahat po tayo meron. O yung tanong, balitan nyo po yung tanong. Yung walang Bible. Yung wala. Sino po yung wala? Isa lang po. Sa mistake, alam mo na yung wala. Isa lang po sa mundo. Si brother ano ang pangalan ninyo? Hindi ko lang makita. Malabo pa talaga. Isa lang na, malabo pa. Anyway, yun po yun po yung sinasabi dyan. Kasi nung early Christian, nung mga unang Kristiyano po, masyado sila nagdedepende, nakarelay sila sa Holy Spirit. Yan daw po yung source ng kanilang strength, kaya sila attractive and very dynamic. Ang tanong po, sino po ito nakakakilala kay Holy Spirit? Holy Spirit. Wala po.
Sabi po rito sa ating slide, sino ba si Holy Spirit? Pag sinabi kong Holy Spirit, makinig po kayo dito, no? Tatlo daw po yung sinasabi pinapaniwalaan ng mga Katoliko. Yung Diyos Ama, tama po. Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Yung Diyos Ama, yan yung God the Father, nasa heaven. God the Son, sino po yun? Jesus Christ. And Holy Spirit, sino naman po yun? Siya po yung naiwan sa lupa na kasama natin. Pero wag po tayo magtataka, hindi po tatlo ang Diyos, iisa lang po yun. Amen po? Maliwanag yan, ano po? Sabi po rito mga kapatid, ang Holy Spirit po yung third person. Ulitin ko po, huwag po kayo magkakamali po. God the Son, God the Father. Tama na, hindi pa kayo natutulog. God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Sabi rin po rito mga kapatid, ano na po kayo sinasabi sa Catholic Church natin, ano po? Or sa CCC. Sabi po rito, ang Espiritu Santo po, at ang Ama, at ang Holy Spirit ay isa. Yun ang po ibig sabihin mo. Huwag po natin sasabihin, ang Katoliko po ay tatlo ang Diyos. Isa lang po, isa lang. Sabi po rito, ang Holy Spirit po ay giver of life. Ano po kaya yung ibig sabihin dyan? Giver of life. Ang ibig sabihin po yan, sa pamamagitan ng Holy Spirit, makakapasok po tayo sa kaharian ng langit. Wow! Kaharian ng langit yung usapan ngayon. Ano po? O tanong po rito daw. Sino po rito yung gustong makarating at makapasok sa kaharian ng langit? Pakitaas po yung kamay. Hindi ko naman sasabihin kayo na matakot kayo. Huwag mo na kayo. Huwag mo na kayo. Si Brother Ray, huwag mo na kayo. Gusto ni Brother Ray, kaya huwag mo na kayo. Alam ko tayo ng lahat gusto natin. Kasi yun po yung regalo sa atin. Pag tayo ay Katoliko, privilege tayo makarating dyan. Amen po. Ano po? Sabi po rito mga kapatid, dalawang bagay po, bakit tayo makapasok sa langit? At yan po ay nasa Bible lahat. Yung una po, through baptism in the holy water. Baptism through holy water. Kasi yung pong nabigyan na po dito. Ako yung Binya. Ako yung binya. Natatanda niyo po kung kaya naman. Yung maliliit pa kami nun eh. Mga baby pa. Opo, minsan yung certificate ka ba, nawala pa. Yun po yun. Alam po ba rin mga kapatid, nung kayo po ay binigyan ka, meron na po kayong power. Yes. Kaso nawala yung power. Alam niyo po kung bakit nawala? Alam niyo po kung bakit? O tanong niyo po sa akin kung bakit. 1, 2, 3. Why? Ulitin niyo po yung tanong na bakit? Tanong na lang. Sige po. 1, 2, 3. Gutom na po kayo. Parang hindi na alam ng bakit. Lakas na kasi po. 1, 2, 3. Bunga ng kasalanan. Amen po. Kanina po, nasa retreat kami. Umaga po ito, that was 9 o'clock in the morning. Yung ating spiritual leaders ng Purpose for Christ, na si Father Ned
Nazareno. Alam niyo po, dinis kasi ang dami talagang kasalanan na hindi natin alam. Yung isang ano ito, sinabi ko nga rin po sa listing. Kasalanan mo pala, example ay si Brother Ray. Sinabihan ko siya, brother, ang laki ng katawan mo, macho, maliit ang tiyan mo, may abs ka. Kasalanan pala yung brother. Dapat pala, pag sinasabihan natin ng ating kapwa, totoo sa nakikita natin. Pagsunod, di ba? Pag totoo naman yung sinabi mo, baka mag-away kayo. Kung sasabihin mo, tama-tama mo na. Rice ka ng rice, mahilig ka sa extra rice, tingnan mo yan dyan mo, para na ito rin, rice terraces. Mag-aaway kayo na. No, masama ka na yun. Masama. Kung ano rin yung nakikita mo, dapat tayo lang daw tumangka. Ano? Kasalanan daw yun. At bunga ng kasalanan, nagkasala po tayo. Tingnan po ninyo ito, kapatid. Ano po ba nangyayari sa bata? Pag binubuhusan siya ng tubig. Pagbuhos ng tubig, opo, umiiyak. Bakit po kaya umiiyak? Ano yung binubuhos sa kanyang tubig? Mainit o malamig? Nag-isip na lang kayo. At ito po, bakit po kaya binubuhusan ng tubig yung mga sanggol na yun? Yes. Para po mahugasan yung minanang kasalanan natin sa ating mga ninuno. Ano po bang ginawa ng ating mga ninuno? Kumain ng mansanas. Mansanas na! Kasalanan na! Yung misis ko nga po, pangalan na apple. Buti na lang. Buti na lang, hindi na kasalanan na yun. Ano po? Ganun po, ano? Pero kidding aside, yung po yung nangyayari sa atin. Pag tayo po ay binibigyan, hinuhugasan tayo sa ating kasalanan. Pag wala tayong kasalanan, chances are, pwede tayong makarating at makapasok sa langit. Kaya nga po ako po sa Christ, pag meron po hindi katoliko at kayo po ay sasama sa Christian program, dumaan po ako sa proseso. Meron po may complete yung confirmation at meron din binyan. Ang magkaroon na po tayo, meron po bang ganun dito? Wala po na binyagan. Lahat po. Sure po kayo, ho? Sure po kayo, ho? Yung po yung una. Yun po ay sa pamamagitan po ng binyag. Ano po? Sabi po mga kapatid, John chapter 3 verses 5 to 7. May Bible po kayo? Wala po. Ako na lang mabasa. Ano po? Sabi po rito, sinasabi ko sa inyo, wika ni Jesus, maliban na ang tao ay panganak sa tubig at espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Kapatid ko, John chapter 3 verses 5 to 7. Kaligtasan pa lang natin yan. Ulitin ko po, no? Maliban na ang tao ay panganak sa tubig at espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Pagbinyag lang po lang. Dapat may espiritu. Amen po. Hindi po kung may sabi na no. Ito po yung nasa, i-check niyo po. John chapter 3 verses 5 to 7. Makinig pa po kayo rito. Sabi ko rito, ang ipanganak sa laman ay laman, at ang ipanganak sa espiritu, huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo. Lahat ay kailangan ipanganak na uli. Be born again.
naiwan mo po sa ilalim. Kanina, akala ko makakadaan ako doon. At ito naman, hindi naman nawala ako po. Hindi po dala-dala yung aking Bible. Yung Bible ko kasi yung dalawa pa, malalaki. Ang laki-laki, hindi po medyo manipis lang siya. Ano po? At ito po, ang Bible pala, habang luminipis, nagmamahal. Pag makapal yung Bible mo, mura lang. Sabi ko, kakagibali, ano po? Namin mo na yung manipis, maganda siya, naiwan ko. Sabi ko rin kapatid, sa Bible, pag tinignan mo ninyo, marami po dyan pilosofo. Hindi lang po yung tao ngayon pilosofo. Isa na po dyan si Nicodemo. Kilala niyo siya. Yung kapitbahay namin sa Kapelia. Si Nicodemo ko, alam niyo po, sabi niya, ano? Sarap mo na ito? 6-footer siya eh. Papasok ko niya ako sa nanay ko at ipapangalang na muli, hindi namatay siya. Hindi ko yung ibig sabihin. Kailangan daw po ay ipanganak na muli. Pag ipapanganak na muli, yung una po dapat po ay inubasan yung kasalanan, pangalawa sa Espiritu. I-discuss po natin yun sa pamamagitan po na Holy Spirit. Pag sinabi ko Holy Spirit, bubuhayin lang po yung ating mga natanggap na power nung tayo po ay binigyan lang. Kaya mapupunan po ninyo, ano po yung title ng ating talk ngayon? Ano po? Natandaan mo yung title ng talk? Kung ano? Pagkaroon po sa akin kung ano? 1, 2, 3. Interesado po ba kayo? Ayaw na magtanong. Tanong niyo po kung ano? 1, 2, 3. Empowered by the Holy Spirit. Ano po? Sabi rin po dyan mga kapatid, pag sinabi pong giver of life, ano po? Sins. Tayo pong lahat. Na dating Katoliko ay gusto magkaroon ulit ng power. Ano po kaya ang gagawin natin para mapabalik sa atin yung power na ito? Paano po kaya sa tingin? Yung unang-una pong dapat natin gawin, tayo po ay hihingi sa ating Panginoon Diyos. Hihingi. Tanong. Sino po rin yung gusto maghingi sa Panginoon Diyos? Na magkaroon ulit siya ng power. Yes. Kaya ang title po ito, Empowered by the Holy Spirit. Pag gusto natin, i-empower na ulit tayo. Ibabalik lang niya yung kapangyarihan na binigay niya sa atin noon kung tayo binigyan. Tanong po, sino po rito ang gusto humingi sa ating Panginoon Diyos? Hindi po ako walang bayan. Walang bayan. Huwag na kayo kung dalawang isip. Pakitaas ko yung kamay na gusto magkaroon. Parang iba ayaw, kalahati ka, talaga ang bigaw. Minsan yung iba natatakang pa Pero alam mo po, tayo po lahat gusto kong gawin. Amen po? Amen po? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Alam po ninyo mga kapatid, sa Panginoon Diyos po, pag tayo ay hihingi, dapat tayo muna magbibigay. Malabo yata yun. Ako na mahihingi, ako pa magbibigay. Ganun po talaga si Jesus. Sample po, para may pagkain mo. Ano po yung unang pinakain niya? First pinakain ni Jesus. Yes. Yung anak, ginawa niyang tubig. Wala ko pa, natutulog na kayo eh. Hindi pa lang. Sabi ni brother, hindi, baliktad, ayaw ko pa yan. Yung tubig, ginawa
Second miracle, ano pong second miracle? Pinuha. Second miracle. Alam niyo po kung ano? O tanong na po sa akin kung ano? 1, 2, 3. Food multiplication. Again, hindi po binig si Jesus Christ. Hindi siya nag-magic. Paano mo naman hindi pala kayo? Second miracle, may nagbigay. May nagbigay. Ano mo binigay noon? Ang bata? Oo. May nagbigay na isda. Ilang isda ang binigay? Ilan po? Ilan? Dalawa. Sabi ni Brother Ray. Tinapay. Ilan po? Oo. Parang makakaibig sa mga. Pero makaiba po talaga. Kay Mark, tsaka kay Luke, makaiba talaga. Ang punto po rito, kapatid, ganito eh. Pag walang magbibigay, walang himala. Yes. Kaya ngayong gabi po, pag gusto po natin magkaroon ng miracle or himala, meron po tayong bibigay sa ating Panginoon Diyos. Amen po. Ano po kaya yung pwede natin ibigay kayo sa oras na ito? Ano po kaya? Pag-isipan po natin kung ano po yung pwede ibigay sa ating Panginoon Diyos. Ano po? Ano po kaya yung pwede ibigay sa ating Panginoon Diyos? Kapatid, makinig po kayo dito. Simple lang po ang gusto ng Panginoon Diyos para po magkaroon tayo ng marigin natin, mabangon natin, mapas sa atin ulit yung sinasabi po natin kapangyarihan. Simple lang po. Simple lang po. Ano po? Simple lang. Sabi po rito mga kapatid, babalikan ko po yung tanong na yun. Ano po? Kung ano yung bibigay natin. Basahin po muna natin itong Acts chapter 8 verses 14 to 17. Makinig po kayo. Ano yung unang ginawa natin para tayo makapasok sa kaharian ng langit? Baptism in the Holy Water. Pangalawa po, Acts chapter 8 verses 14 to 17. Makinig po kayo nito. Yung gagawin po mamaya, yung gagawin mamaya ng pupos-pupay sa inyo, yung po yung pangalawa. Yung po yung pangalawa. Nakakaintindihan po tayo. Una, binyag. Binyag. Pangalawa, ito po yung pangalawa. Pinuntahan po kayo yung facilitator ninyo sa inyong nawatuan po kayo. Sinabihan po ba kayo na magdala po kayo ng extra t-shirt? Hindi po. Wala po. Ano nga po kasi? Doon po sa labas, meron po mga drama ng tubig. Ilulunod kayo roon. Di ba ganun yung ginagawa? Tinatanong, pag binibigyan kung nakita si Jesus, ang gagawin ko, tatapat kayo sa daan. Tapos po, ilulunod kayo ganyan. Siyempre, palulunod na kayo. Di ba po, iyakan ulit kayo. Tatanungin kayo, nakita mo ba si Jesus? Anong sasagot ninyo? Sa daan ng tubig. Hindi mo naman talaga makikita yun. Intram yun eh. Walang si Jesus doon. Pag sinagot mong hindi, inulog ka na naman.
rito, ako na lang babasa. Sabi rito, nang mabalitaan ng mga apostol na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. Maliwanag po, nasa Bible. Ipinanalangin. Wala pong sinabi, iniluglog sa drum. Pinaliguan sa dagat, walang ganoon. Maliwanag po yun, no? Acts chapter 8, verses 14 to 17. Makinig po kayo dito, makinig po kayo. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Maliwanag po, hindi pa bumababa. Makinig po kayo, sila'y nabaptize lamang, nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin po, yung ating binyag, kulang pa ng isa para makapasok sa langit. Ulitin ko po, nasa Bible po ito. Kung may apps po kayo, basahin natin. Baka sabihin ko, binubola ko kayo. Sabi po rito, hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin po, mga kapatid, kulang pa. Kulang pa po. Yung, di ba po, pag binibinyagan tayo, ano po yung sinasabi? Binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Kulang pa pala. Ano yung kulang? Ito po. Sige po, tingnan ninyo, tingnan ninyo. Brad, nakikita po ninyo, Acts, ito po, yung huli. Yung pang-17. Yung pang-17, yun yung kasagutan, Brad. Tagalog yung Brad, English. Basahin naman yung panghuli. Okay, 17. Nang magkatayo'y ipinatong nila ang mga kamay sa kanila at kanilang tinanggap ang Espiritu Santo. Thank you. Salamat, Brother Gary. Palakpakan po natin siya. Ang sabi ni Brother Gary, tama po, no? At ipinatong ang kamay sa kanila. Tama po. Tama po, Brother Gary. At sila'y tumanggap na Espiritu Santo. Maliwanag po. Walang sinabi nilulog sa drama. Pero hindi kayo nilulog. Wala kayo pong sinabi pinaliguan sa dagat. Walang gano'n, no? Ipinatong lang. Madali lang pala. At mamaya po, mararamdaman natin. At mawiwitness natin. Amen po. Mamaya po, mamaya. Kapatid, sabi rin po rito, ang Holy Spirit daw po ay paraclete. Ano yung sabihin po niya? Ito po siya, no? Yung sa Greek word, yan po yung guide, friend, defender, counselor, helper, advocate, comforter. Diba? Pag sinasabi po mga kapatid, na tayo po ay makikipagkaisa sa Holy Spirit, tayo po ay nagkakaroon, sabi ko dyan, ng pagbabago sa ating mga tao. Magkakaroon po tayo ng pagbabago. O tanong po, sino po rin yung gusto magbago
yung maging bagong tao. Alam mo po tayo lahat yun. Tayo lahat yun. Amen po. Tayo po lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Ang sabi po, pag tayo may nakikipagkalasa sa Diyos, kaya po, union with God, tayo po ay nagiging mabuting tao. Again, brother, pakitingnan po rin na sa Ezekiel. Brother Gary, pakicheck po rin na sa Ezekiel naman. Ezekiel, chapter 36, verses 26 to 27. Ang sinasabi po dyan, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Tama, Brother Gary? Ano po? Sabi ni Brother Gary, bibigyan daw kayo ng bagong puso at bagong espiritu. O tanong po, sino po rin kayo magkaroon ng bagong puso? Magkakaroon ng heart transplant. Opo. O yung bagong espiritu. Bagong espiritu. Alam mo po tayo lahat yun. Amen po. Amen po. Siguro nagtataka tayo. Bakit kaya sinabi ni Propeta Ezekiel na tayo, sabi ni Jesus, dapat magkaroon ng bagong puso at bagong espiritu? Babasahin ko rin ni Kuya Gary kung bakit. O, yan. Okay, Ezekiel chapter 36, verse 26 to 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo at aking aalisin ang pusong bato sa inyong laman at bibigyan ko kayo ng pusong laman. 27. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo sa aking mga pagtuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. Amen. Palakpakan po rin natin si Brother Gary. Bakit po tayo pinagbabahan ng puso? Ano rin yung mga puso natin? Mga puso? Grabe naman. Puso ba ito? Parang magtaya tayo doon. Matitigas na yung mga puso ninyo. No? O gusto nyo ng Panginoon Diyos para yung malambot ng puso? Yung puso masunurin? Yung brother mo? O tanong ko, sino rin mo rin gusto magbago ng puso ang espiritu? Alam mo po tayo lahat. Tayo lahat. Mamuna po tayo sa espiritu. Sino po nakapag-renew na rin ng license? Lisensya. License. Ang driver license. Ilang taon na ba? 10 years. O sino rin taon gusto 10 taon na mabago yung kanyang puso? Sigurado rin, ayaw ng 10 years. Gusto yung lifetime. Kasi after 10 years, puso na naman naman yan. Katigas na naman yan. Pag puso na naman naman, dapat tigas sa ulo. Patingnan naman ang katabi mo. Kung matigas ko yung ulo na. Hindi naman. Hindi naman ako. Nag-away ko talaga ng asawa. Hindi ko yung kapatid. Sabi ko, dapat po magkakaroon ako tayo ng bago. Madali lang po, pagkakong espiritu, ang katawan po natin ang templo ng Diyos. Amen po. Amen po. Naniniwala po kayo. At ang buhay natin, yan po ay galing sa Diyos. Tama po. Totoo, magkaintindihan po tayo dito. Ang buhay natin, sino po nagsasabi na ang buhay natin ay bigay ng Diyos? Pakitaas po yung tama. Bigay ng Diyos. Bigay. Lahat po kayo. Sino naman nagsasabi ang buhay natin ay hiram galing sa Diyos? Hiram. Hiram. Gusto niyo po
ma-identify kung ano yung hirap sa bigay. Sample po. Ito pong laptop. Example po, ito ay galing sa inyo. Binigay niyo sa akin. Masira ko ito, ingatan mo ito. Bigay niyo na sa akin, wala na kayong pakialam. Tama po? Amen po? At ang pinakapunto nito, hindi niyo na babawin sa akin. Bigay eh. Amen po? Pero pag hiniram ko po ito sa inyo, pwedeng bawiin, at babawiin talaga hiram eh. Hiram. Hiram. Maliwanag mo po. Kaya po tayo namamatay. Binabawin ng Diyos ang buhay na hiram namin sa Kanya. Diba ano po yung kanta? Hiram sa Diyos. Ang ating buhay. Diba ganun po? Hiram. Hiram. At pag hiram, agree na po tayo lahat. Matapag tayo pa na po tayo ulit. Sino po nagsasabi ng buhay ay hiram sa Diyos? Pakitaas po yung mga tayo na po lahat. Palakpakan mo natin ang ating Panginoon Diyos. Kaya na po ang buhay natin. Since yung katawan po natin ay templo ng Diyos, dapat po natin sinisira. Hindi natin ang ating buhay. O tanong po, sino po nag-iingat ng buhay dito? Pakitaas po yung mga. Ang kalahati na naman. O magkaroon po tayo ng konting test. Sino po rin yung hindi nagpupuya? Pakitaas po yung kamay. Kasi hindi natin yung buhay. O yung hindi nagpupuya. Dalawa, tatlo lang. How about the others? Kumbaga, hindi natin iniingatan. Ang buhay, pagin mo, ay ganun na. Ganun na. Ako po mga kapatid, nung nangalan ko po yung buhay ko ay hirap. Tinagdag ko na yung lahat ng bisyo ko. Paninigarilyo, pagsusukan, pag-iinom. Wala namang mapapala. Pagpupuhin. Ayun po. Ang galingan po natin. Alam ko naman po, yung mga taga-alabo po ba kayo lahat? Alabo o taga-imus? Imus lahat. Alam ko naman po, mga taga-imus, ikaw ba ba kayo? Amen po. Sa mga taga-imus, alam ko, wala din itong naninigarilyo. Di ba po? Walang mga nagiinom. Amen po. Walang nagmumula. Mababait ng taga-imus. Alam po. Walang naninigaw. Walang mainit ang ulo. Walang kain na. Mababait ng taga-imus. Alam po. Amen po. Ayaw mag-iinit. Dapat po kapatid, pag magkakaroon ba po at gusto natin magkakaroon ng bagong espiritu, ang gagawin po natin ganito po. Lilinisin natin yung ating hiram na buhay. Amen po? Nagkakaintindihan po tayo, no? Kung meron man kapatid, hindi pa huli ang lahat. Pwede pang mabago. Alam mo po, ako nga po sa pagsunod ko sa Panginoong Diyos, pati po yung katawan ko talaga. Alam mo ba, for so many days, kasi kagabi po, nag-1-to-1 kami. Natapos po kami ng 1:00 ng madaling araw. Dapat po alas 7, nandun na po kami sa IIRR. Kasi meron po kami, sabi ko po kanina, recollection, gathering staging. Bakuot pa po ako. Yung IIRR, malapit na po sa Tagaytay. Alaon na ako umuwi, alas 2 na ako nakatulog, anong oras ako gigising? Dapat alas 8, makarating ako roon. Diba
Yung tatlong M. Hindi na po kumakain ng tatlong M. Tatlong M. Alam mo yung tatlong M kung ano? O tanong mo sa akin kung ano? 1, 2, 3. Manok, maamoy, maaka. Wala na po yan. Ako po ay ano, gulay-gulay na lang. Isda-isda, gulay-gulay. Yes. At hindi na rin po ako umiinom nung meron mga caffeine, yung energy drink, soft drinks, and coffee. Nalaman ko po, atin-atin lang ito. Yung palang caffeine, ginagamit siya sa paggawa ng shabu. Kaya pag umiinom ko pala ng kape, boom, gising. Di ba po? Ano yung sabi ng inaanto? Makapagkape nga, para magising. Pero ito po, hindi ko po kayo pinagbabawala na magkape okay lang yan. Okay lang. Yung misis ko, tapos sa kape. Alam po ninyo, pag mula na ako hindi nagkakape sa soft drinks, energy drink, di na po ako kumakain ng tatlong M. Yung sinasabi ko po na po yan, pagod. Kanina pa po kumain ng tanghalian. Mga 12 o'clock. Ay, wala pa po akong pinakain. Hindi ko sumasakit sa aking ulo. Yes. Yung kanyang effect. Wala. Tingnan niyo po yung mahilig kumain ng ulo. Mahilig kuminom ng masasarap. Mahilig kumain ng masasarap. Naging may maraming masakit. Masakit ang likod, masakit ang paa, masakit ang ulo. Ito po, again, hindi ko po kayo pinagpapawalan. Kumain kayo na, okay lang yan. Sinasabi ko po yung sa akin. Yung sa akin, no? Pero kung halin lang kumain, okay lang yan. Kasi ang buhay ko ay tira sa Diyos. Ibabalik ko rin eh. Mamamatay po tayong lahat, pero titignan niya. Ano ginawa ko sa lupa? May CCTV tayo, bawang isa. Ano? Pag namatay tayo, rin yun. Pag nakita niya, ay, tingin niya nga ito ang buhay niya, pasok ka sa langit. Kasi nga iningataan. Itong lantak na ito mga kapatid, pagka nung hinarap ko sa inyo, binatok ko doon, dinulog ko sa drum. Pag binalik ko sa inyo, matutuwa kayo magagaling. Hello? Matutuwa kayo magagaling. Magagaling. Kasi hindi ko iningatan eh. Amen po. Amen po. Yun po gusto ng Panginoon Diyos sa atin. Po. Again, Ezekiel chapter 36, verses 26 to 27. Ano sabi ni Brother Gary? Bibigyan tayo ng bagong puso at bagong espiritu. Bagong puso naman po tayo bago. Tapos na po tayo sa bagong espiritu. Babalikan po natin ang Ephesians na yan. Ano po? Kasama po yan sa bagong puso. Sa bagong puso, ganito lang po. Makinig po kayo. Sister, ano yung pangalan niyo? Tingnan mo lang po. Sister, Audrey. Si Sister Audrey, gusto niya malaman kung meron ng bagong puso si Brother Gary. Ang gagawin ni Sister Audrey, siya po ay pupunta sa dilim. Madilim na madilim. At hindi alam ni Brother Gary na doon siya. Pag siya ay mataanan, go natin, Sister Audrey, si Brother Gary. Titignan po ang ilang natin. Pag nagkalan siya, ay! Praise the Lord! Parang may pakagulan mo, ano? Ang sigaw pa niya, praise the Lord! Nakita na po rin naman ang puso na mabuti. Pero pag namuna ka sa sister, iba pa alam ang puso niya. Maraming ganun, di ba po? Ang laman daw ng puso natin, yun yung sinasabi natin. Kaya
pag gusto po natin na magkaroon ng bagong puso, makinig po kayo po. Pag hindi tayo ng bagong puso, ang puso natin, sa puso natin, tatanggalin po natin yung ating galing. Yung tambo, yung sama yung hinanagin. Kaya, gusto ko talaga magulat kayo para matandaan ninyo. Dapat, linapit na po natin lahat ng kaaway natin. Amen. Hindi lang po madali. Ulitin ko po, bagong espiritu, kaya po gawin? Kaya po, papabuhin natin. Bagong puso, tatanggalin yung galing, tampo, sama na po, pinanakit, papatiin yung kaaway. Kaya po? Dati sa mga away, pero yung binabati mo na, ayaw kong batiin. Oo, katigas sa kapatid. Ang sistema mo, siya yung may kasalanan, ikaw na lang. Pero kung sabi ni Lord, magkaroon tayo ng bago, puso. Kasi, tingnan po ninyo ito. Tingnan po ninyo ito. Pag meron po tayong galing, sino po ang nagsasuffer? Sino ang talo? Tayo rin eh. Tingnan po ninyo ito. Pag meron pong tampo, tampo pala ang tampo. Tampo. Pagdating ng isang linggo niyan, yung tampo na yan, saan mauwi yan? Sa sama ng loob. Anong dalawang way? Tampo, sama ng loob. Kasunod po niya, ginanaki. Amen po? Isang linggo po ulit, ano kasunod niya? Galing na. Isang linggo po ulit, ano kasunod niya? Sakit na sa puso. Kasi hindi ka na makatulog. Galit na galit, hindi ka na makakain. Kaya kapatid, pag meron po tayong galing, tampo, sama ng loob, pinanakit, tangin po ang talo. Mas masarap po yung tao mo walang kinagagalita, walang kaawa. At yan po ay sabi ng Diyos. Sabi ni Brother Gary, Ezekiel chapter 36, verses 26 to 27. Huwag po kayo magalit kay Brother Gary, pinabasa ko lang siya. Para masama ang tingin nyo kay Brother Gary. Hindi, pero lang po, pinagtawa Anyway, kapatid, sana po naintindihan natin ito. At sabi po sa Ephesians, chapter 2, verse 18, dapat daw po alam natin yung tama at mali. Pag tama talaga. Isa na, no? Pag ako po ng mga patient, Father, ako po ay nakakagawa ng white lies. White lies palawa. Ano sabi sa akin ng Father? Ang kasalanan walang kulay. Maliit, malaki, kasalanan niya. Walang color na blue, red, white, violet, yellow, walang ganun. Ang kasalanan. Pamilip po na. Ang pag-amin po ng kasalanan, sign of humility. Sign of humbleness. Sign na mahal natin si Lord. Amen po? Nakikita ko naman po, lahat kayo ay mahal si Lord. Amen po? Palakpakan po natin natin. Amen po. Sabi rin po dyan mga kapatid, yan. Pag nasa atin na po ang Holy Spirit, tayo po ay mayroong new nature. Ano po ba yung new nature? Magkakaroon po tayo ng mga bagong kakilala. Katulad po nito mga kapatid, ito po hindi po makakakilala yan. Maniwala kayo sa akin. Kahit makatagalimus, ako nga po takabaktor Pero pag nakita-kita kami, lalo sa Catholics, parang ayaw na namin maghiwalay. Pag nakita ko gusto
Saan niyo po nakita yung Acts na yan? Di ba po sa unang slide? Yung Acts na yan, sinasabi ko kasi, dapat po pag Kristiyano tayo, handa po tayo maglingkod kahit saan tayo tinatawag. Sabi nga dyan, hanggang sa dulo ng daigdig, wow, till the ends of the earth. Grabe, ano? At ganun po ang purpose for Christ. At tulad po kapatid, minsan po nasa Laguna po, nasa Batangas kami, ganun po. Hindi na po sa Cavite. At hindi na basta sa Imo, sa Bacor, buong Cavite po yata, itong mga ito nalilibot na po namin. Ganun po pa, meron na tayong power to serve. Amen po? At makukuha niyo po lahat yan. Gusto niyo po? Amen po? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ito. Yan. Diba? Sabi ko rito mga kapatid, okay na po tayo mo. Yung dalawang bagay, yung una, tayo po ay dapat ipapaganak sa tubig, baptism in the holy water, and then, anong pangalawa, tayo ay in of hands. Sabi ni Brother Mario, di ba ba? Okay po. Huwag na kayo tumingin, Brother Mario, sa aking tabi. Ano po? And then, dapat po, magpapalit tayo ng bagong puso at bagong espiritu. Amen po? At sabi po rito mga kapatid, pag ginawa po natin lahat yan, merong regalo ang Panginoon Diyos sa atin. Gift! O tanong. Sino po rito yung gustong magkaroon ng gift o regalo? Pakitas po yung mga. Pag di magbibilis ninyo, alam nyo, hindi pa tapos magtapos sa brother, tama po yun. Dapat bilisan natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan o. Yan po, magkakaroon tayo yan. The gift of the Holy Spirit. Natandaan mo yung video? Yung video kong pinanood natin una. Yan po yun, no? Sabi ko rin ito, kapatid, maliban sa power na ibibigay po sa atin, kapag tayo po ay meron ng bagong espiritu at bagong puso, tayo po lahat ay magkakaroon ng gifts. Gifts ano po? Again, gifts, tayo po ay hihingi kay Lord. Amen po. Gifts po ito ibibigay niya sa atin pag humihingi po tayo. Amen po. Again, pag hihingi po tayo, ano po ang sekreto? Mag-o-offer tayo kay Lord. Tayo magbibigay. Tulad na muna, nagbigay ng tubig, di ba ba? Pangalawang milagro, ang binigay, isda at tinapay. Loaves and fish. Tayo po kaya, ano po yung i-offer natin kayo? Sa tingin ko dito. Tama sila, yung puso natin. Dapat ang puso po natin is starting today. Ngayon po, tama po, nag-umpisa na po kayo lahat. Nung nag-umpisa po kayo, sinubo din yung kasalanan. At ang sabi ni Father, bilang penance, magdasal ka na sa ama namin, maganda po. Meron tayong penalty. Penalty talaga. Yung ako penance, ano po? At kapatid, makinig po kayo dito. Pag tayo po ay magkakaroon ng gift galing sa Holy Spirit, i-offer po natin sa Diyos ko, malinis na puso natin. Yung puso natin, ano po, dapat wala galing, kampo, sama, binanakay, at dapat po ay binati na natin ang lahat ng kaaway natin. Amen po. Ngayon po, tatanggalin na natin yun. Nakalagay sa tapampahan natin. Ano ba yung nakalagay doon? Kung tinignan ninyo, tapat ko, linis ko, grabe.
Ngayon po, bakuran ng may bakuran, wawalisin na ninyo. Ang bait talaga. Dapat po ngayon mga brad, nakakaway na kayo. Hindi yung makakasalubong na nakasimangot pa rin. Alam mo yung tao pag nakasimangot, marami raw po yung heart sa puso. Dapat pag makakasalubong, nakakaway ka. Amen mo. Makita sumakoy yung anak ka ba? Dahil, pakisabi mo sa iyo katabi, huwag kang suplado, wala ka yun, ha? Tanggalin mo yung kasalanan mo. No? Tanggalin mo natin, no? Para magkaroon tayo ng gifts of the Holy Spirit. Dalawang klase po yung gifts, ano po? Meron po hierarchical gifts. Ito po yung gifts na ipinagkakaloob doon po sa mga lingkod ng simbahan, mga pari, mga obispo, para po mapanatili yung teaching tungkol sa buhay ni Jesus. Ang isang gifts naman po, nakasama niya, yun po yung charismatic gifts. Pag sinabi po charismatic gifts, ito po yung gifts na nakukuha ng mga lay persons or yung mga pangkaraniwang tao tulad po ng mga naglilingkod sa simbahan. Hindi po yung mga nasa simbahan, kundi yung katulad po ng lay minister, marami po katulad natin, Apostle Christ, mga Knights of Columbus, yung mga gano'n po. Yan po yung nakukuha niya, yung mga charismatic gifts. O tanong po, ilang pong gifts ang gusto ninyo? Doon po sa one-to-one, diniscuss kayo, di ba po? Ilan po ang sinabi ninyo gusto ninyo? Na-discuss na po ba sa inyo yung mga kinds of gifts? Po? Ilan po yung gifts, Brad? 9 gifts? O kayo po ilan pong gifts ang gusto ninyo? 9 gifts? Tama yung 9. Dapat tayo lahat 9. Kung may 10 na, 10 eh. Di ba po? 9. Hindi ko na po isa-isa yung gifts na yun. Na-discuss na po sa inyo. Okay na po. Hindi na po. Hindi na kailangan i-discuss. Yan po yung mga gifts na yun. Wisdom, tama po, knowledge, gift of faith, gift of healing, gift of miracle, gift of prophecy, gift of discernment of the Spirit, prayer in tongues, and interpretation of prayer in tongues. Na-discuss na po sa inyo lahat yun. Hindi na po natin yung isa-isa yung ulit. Po? Hindi nga po isa-isa. Pabalikan natin. Matatawa kayo, hindi po tayo. Sino po yung gusto, i-discuss natin pa. Pakitaas yung kamay. Hindi na po. Okay na po kayo. Ano po ba talaga? I-discuss o yun? Natatawa kayo, hindi po tayo. Pakitaas ko lang po kayo na gusto i-discuss. Discuss po natin. Sige po. Babalik ka lang po. Sabi po ito yung gift of wisdom. Pag sinabi kong wisdom, ito po yung biyaya na nagbibigay sa atin ng malalim na pagkaunawa sa mga bagay mula sa Diyos. Ano po? Yan po yung wisdom. Hindi ito simpleng talino o katalinuhan. Ito po ay pag meron po ito po yung tao na may kakayahan ng makakita ng mga pagyayari o desisyon at buhay mula sa pananaw ng Diyos. Magkaiba po itong wisdom sa knowledge. Ulitin ko po, ang wisdom, biyaya po na nagbibigay sa atin ng malalim na pagkakaunawa sa mga bagay mula sa Diyos. Malalaman
Ganun po siya, no? May wisdom na doon. Pag sinabi naman pong knowledge, yung gift of knowledge, ito po yung biyaya na nagbibigay sa atin ng kakayahan makilala ang Diyos. Makilala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Okay ba po? Madali lang pong tandaan. Madali lang po. Tingnan mo ninyo yung bata. Pag tumutubo na po yung kanyang wisdom, matalino na siya. Yun lang po yun. Wisdom and knowledge. Yung wisdom, talino. Yung knowledge, kakayanan, yung nasa Bible na maintindihan. Yung mga sinasabi, example, ano po, may tumayo dito preacher, maintindihan mo yun. Kung ano yung ibig niyang sabihin. Yung po yung gift of knowledge. Maliwanag po, yung wisdom, dinadagdagan yung ating katalinuhan. Maliwanag po, wala kami iba sa wisdom to. Pag yung bata may wisdom to na, kasi sabi, marami na itong wisyo. Mabilis na siya kumintindi. Pag sinabi mo, no, hindi na na ginagawa. May pa, maliwanag yun. Gift of faith, yung pananampalataya. Sabi po nito, ang gift of faith ay isang pagbigay ng kaloob mula sa Diyos na nagbibigay ng matatag na pananampalataya upang maniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Pero pinapaniwalaan natin. Gift of faith, maliwanag po. Ito ang maganda po ito, gift of healing. Yung gift of healing, example si Brother William, si Sister Leslie. Pag gusto ni Sister Leslie na magkaroon ng gift of healing, ang gagawin, nangyayari si Brother William sa isang mall. At sasabihin ni Sister Leslie, bili mo ako na, bili mo ako nito. Bumili ka ng bumili, Sister, meron ka ng gift of healing. Madali lang, di ba, Sister? Hindi po gano'n. Di po. Ang gift of healing, ito po may, yung pag meron pong pangyayari, ang inumuna niya po ay pagdadasal sa Panginoon Diyos. Tulad po ng mga apo namin, nahirap din po kasi sila na every time na sila po ay magdadapa, may sakit, ang sinasabi namin sa kanila, ipag-pray ka namin. Kaya nung lumalaki po sila pag nadadapa, basta mo lang yan ng betadine, no. Pray first. Yun ang sasabihin sa'yo. At nakapikit na yun. Pag nagsayot ako sa magsasayot ako din siya, saka kaya gagamutin yung sugat na. Ganun po dapat tayo. Minsan dito po, pag mayroon tayong pangyayari, natataranta na tayo. Mauna pa tayo mamatay doon sa nabaril. O di ba po? Pag may ganong instances, di ba po senaryo, magdasal na po tayo. Yan po yung gift of healing. Na po? Tayo po ay meron po kaya ng magpagaling. Gift of miracle. Hindi po ito magic. Milagro. Kailangan din po ng pagdadasal. Ako po pag pumunta sa Manila, hindi po ako nagdadala sa sasakyan. Kasi sa Manila, dahil one way, matraffic, walang parking. Di ba po? Ang gagawin ko po the day before, Lord, pupunta po ko sa Manila kinabukasan. Nawa po, Lord, yung sasakyan ko ay kampante ako. Dadal po sa harapan ko yung bus. Sa kamilya po ako Doon po sa may bahay nila, Senador Bob Revilla, po kami sa tapat doon. Tatanungin po sa driver, nabiyahe po ba kayo? Magagalit yung driver, nakita mo na may signboard Kasi po nagtataka talaga ako. Ang laman lang po ng bus, yung driver at yung konduktor. Mamimili ako ngayon. Kung saan ako komportable
5:30. Patawag ng traffic. Lo and behold, nagpapark po ako doon, 5:48. Yes. Anong ginawa ko? Nagdasal ako. Sabi ko, Lord, kailangan ko nila ako doon eh. Diba po? Pinarating ako nila. Yung mga traffic, ako dinaanan ko lang. Galing, ano po? Yan po yung gift of miracle. Gift of prophecy. Example, si Brother James. Pag nagdadasal, naiintindihan ni Sister Fred. Yan po yung gift of prophecy. Example po yan, mga kapatid, ano? Yung sample po yan, yung tao po na may ganito, ito po yung kaloob na nagsasalita na hindi yung sarili niya. Katulad po ng isa natin kapatid, ang focus po naman ay 16 focus pa lang. Kayo po, ilan po ba kayo? 1, 2, 3, 4. Parang 9 po kayo eh. Marami lang ng focus sa inyo. Nag-prayer meeting sila. Yung po yung kaunang focus for Christ. At isa po, si Sister Nina Ponte. Ano po sabi ni Sister Nina? Nung siya ay nakapigit, nung nangungusap ang Panginoon Diyos sa kanya, pinupuklay niya, sabi niya, focus for Christ. Win for the world. World! Eh, 16 lang sila. Ang sinabi ng Holy Spirit, focus for Christ, magkakaroon sa buong mundo. Ngayon po ang focus for Christ, nasa 142 countries na, and still growing. Sa buong Cavite po, nag-mission na po kami niyan na magkaroon na ng focus for Christ. Sa buong Pilipinas, bibigyan na po ang hindi nakabot ng focus for Christ. Again, gift of prophecy. Ano ibig sabihin yan? Yung ibig sabihin po ng Panginoon Diyos sa atin, may tao siya gagamitin para magsalita. Ano ba? Gift of discernment. Ang gift of discernment, yan po yung meron po kakayanan upang makilala kung ang nais ng Espiritu sa katuruan o gawain ay galing sa Diyos. Yung mga nangangaral ay galing sa Diyos. Marami pong gano'n na nangangaral. Ano yung sabi nila? I am the Son of God. Wow! Eh, gano'n, di ba po? Ay, hindi po ako may sabi ng sister, ha? Ano po? Hindi ba naman sinasabi, ay, kami lang ang maniligtas. Ay, gano'n, di ba po? Again, gift of discernment from Holy Spirit. Ito po, gift of prayer in tongues. Ang gift daw po na ito ay isang spiritual na biyaya. Sa pamamagitan nito, ang isang tao ay maaaring makapagdasal sa Diyos na siya naman ang nakakarinig. Wow! At tanong po, sino po yung nagdadasal dito? Pakitaas po yung kamay. Nagdadasal. Parang tayo po lahat. Amen po? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pag nagdadasal po tayo, ilan po yung nakikinig sa atin? Sabi ni Brother Lee, yung iba po. Yung iba po. Isa rin, sa Brother Lee. Yung iba po. Sino po yung isa na yun? Magkaiba kayo sa mga Brother Lee. Brother Lee yung sabi niya sino. Pero si sister ang sabi na nakikinig yung sarili niya.
Kasi po, ganito. Dapat magdasal po tayo. Dapat po malinis yung puso natin. Pag malinis ang puso natin, tinanggalan ng natin ako sa mga nag-umpisa tayo, tsaka makikinig na siya. Bakit po? Kasi we are in the state of grace of God. Pag tayo po ay nasa state of grace, doon po papasok ang Holy Spirit na makikinig sa atin. Pag ganun po, sigat ang nakikinig. Makinig ba yung iba? Hindi nila nakikinig yun. Pero, pag may galing ka pa, may tampo ka pa, may saka ka pa ng loob, may ginanakit ka pa, may kaamay ka pa, pag nagdasal ka, tingin mo sino na makikinig sa'yo. Again, tayo ba nagdadasal? Dapat pa wala naman tayong galing, tampo, sama ng loob, ginanakit. Amen po. Sa ganun po, sinasabi nga po natin yung gift of prayer in tongues. Mamaya po, babalikan natin ito. Napakaganda po gift ito. Ito pa po, para po, magkaroon tayo ng assurance. Mabuksan po yung gate. Sabi ko kasi ito yung gateway para pumasok sa ating kabanalan at mga blessing. Dapat po mamaya maintindihan natin ito. Pambalikan po natin ito. Gift of interpretation of tongues. Sabi po ito po yung gift na kapag ka ay nagdadasal, ano ba yung prayer of tongues? Yung po, dasal na dinadasal ko na hindi ninyo maintindihan, hindi ko rin maintindihan. Example, si Brad, pakinggan niyo ako. Brother Ronald. Nagdadasal siya, pero naiintindihan ni Sister Mayra. Yan po yung ibig sabihin ng gift of interpretation of tongues. Example, si Brother Ronald nagdadasal ng prayer in tongues. Ano ba yung prayer in tongues? Yung dasal na hindi mo maintindihan. Dasal na paulit-ulit na walang meaning. Pero naiintindihan ni Sister Mayra, yan po yung gift of interpretation of prayers in tongues. Ano po? Maliwanag po yun. Maliwanag yun. Ano po? Kapatid, sabi ko babalikan po natin yung gift of prayer in tongues. Sabi ko rito, patuloy po kayo. Ito lang po ay common experience pag tayo nakakatanggap ng banal na Espiritu Santo. Yung gift of prayer in tongues. Sabi ko rito, nababasa niyo po ba? Yung pangalawa, basahin ko natin sa sabay. 1, 2, 3. Sa pamamagitan po ng prayer in tongues, mababago po ang buhay natin. Yung pangatlo po, 1, 2, 3. Napaka-importante rin po na tayo ay makapagdasal ng prayer in tongues o gift of tongues because to open the gateway to a fuller life in the Spirit. Ano po? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 14 verse 2, o tanong po muna, naniniwala po ba kayo dito po sa gift of prayer in tongues? Yan po ba ay nasa Bible? Yung prayer in tongues?
Brother, pakitignan niyo po ulit. 1 Corinthians chapter 14, verse 2. Sinasabi ko dyan, isinamarize ko na lang po, pero mamaya babasahin ni Brother Gary, kapag tayo po ay nananalangin, ang ating Espiritu ang direktang nakikipag-usap sa Diyos. Ulitin ko po, prayer in tongues. Pag tayo po ay prayer in tongues, yun daw po ating banal na Espiritu ang direktang nakungusap at nananalangin sa Diyos. Brother Gary, nakita na po ninyo? Ay, hindi si Brother, meron din cellphone sa ito. Brother, tinitingnan mo rin po. Meron din po. Kayo naman po bumasa. Si Brother Mark. Ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos, nakikipag-usap at hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, ngunit nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Thank you po, Brother Mark. Palangpakan po natin si Brother Mark. Again po, ang prayer in tongues daw, ano po sabi? Nakakapagsalita siya sa tulong ng Espiritu Santo. At direkta, di ba ka? Direkta makikipag-usap sa Diyos. Grabe ano po. Magpiprayer in tongues po tayo, direkta na tayo nakikipag-usap sa Diyos. Amen po. Yun po yung sinasabi niya, no? Ito pa po. Sinasabi rin po dyan. Na pag tayo po ay inaalawag na magsalita o magdasal ng prayer in tongues, marami po tayong gift, marami tayong blessing na matatanggap sa Kanya. Amen po. Amen po. Sino po ito yung gusto mo ng blessing? Pakita siya tumato mo. Pag blessing talaga, ang bilis ninyo. Ano talaga? Pero tama yan. Tama po yan. Ano po? Tama po yan. Sabi ko ito sa number 2, pag sinabi po, gift of prayer in tongues, yan po yung nagpapatatag sa ating spiritually. Sabi rin po, yan po ang tumutulong sa atin pag hindi na po natin kaya magdasal. Yung pag wala ng salita na lumalabas sa ating bibig, dyan po tayo malakas. Yan po ay nakalagay sa Romans chapter 8, verse 26. Ano po? Malimahan po ito. Ito po, ano? Meron na rin po akong sample. Sinasabi ko nga po, na lagi almost, pag ako po yung nagsiserve po kami, late na po ako natutulog. Isang beses po, 2 o'clock na po ako matutulog. Tapos po, at 1 o'clock ako natulog, 2:30 nag-ready na po yung phone ko. Nag-ready na siya. Hindi ko pinansin, number lang eh. Katutulog ko pa lang. Mga after 15 minutes, nag-ready na naman. Alam mo na yung entertain ko na. Sinagot ko na, hello, this is Mr. Jimmy Nazare. Sabi ko, this is Mr. Jimmy Nazare speaking. Sabi ko, pa-speaking ka pa dyan. Yung building na nasusulog na. Nasusulog na. Ang focus po place po, meron po tayong car na anytime na magising, dapat magdadasal ka. Pagpapasalamat ka muna kayo, pag sa'yo tapos mo, Lord, please forgive me. Lord, salamat po. That tayo po pag pala yung sumasagot sa iyo, no words can express. Wala talaga. Alam niyo po ginawa ko? Ako po ay nag-prayer in tongues. Pag sign of the cross ko,
Lord, forgive me. Hallelujah. Hallelujah. For 15 to 20 minutes, I'm praying prayer in tongues. Hindi ko po nakita, namalaya, yung misis ko pala, nasa kabilang dulo na rin, iyak siya ng iyak. Nagbe-prayer na rin pala siya. Pumunta na po kami sa nasusunod na building, hindi kami pinapasok ko sa iskinita, napupuntaan namin sa sabi, sir, hindi na pwede pumasok kasi may sunog dyan. Ang mambayo dyan, lapas na ng 10. Nung pagbaba namin sa sasakyan, doon na namin nakita, na kami pala pareho ni Mrs. ay nakilamak. Lumalapit na po kami sa nasusunod, inawag na naman kami. May nakalagay na yellow rope. Hindi na po kayo pwede. Alam niyo po, ginawa ng Mrs. ko? Ang layo ano? Nagsayok tapos siya. Ako sabi niya, Lord, forgive me siya. Dalawang kamay, nag-pray in tongues. Sabi ng mga tao sa kanya, kasi siya ng bait. Alam niyo po, natapos yung sunog. Ito yung mga bumbero sa amin. Nakipag-usap sa ang lakas na kayo. Sabi ko, ikaw po sa mga praise. Alam niyo po, kung sinabi na lakas, alam mo nyo kapatid, yung parang sunog, pag ito na sa sunog, nagtataka ako eh. Ito na sa sunog, binabasama ito kung sa'yo na to. Kapunan niyo po ba yun? Lagi ko tinatanong ko, pati hindi pa yung tirahin para mamatay ko ako. Ito pala, yung apoy pala, pag tingin ako ito, lumulong sa lang yung doon. Eh pagpasa siya, mamamatay. Pero alam niyo, tatay, sabi ng mga fireman, sabi niya paglalapit ng tubig namin sa apoy, patay pa ka. Kaya alam niyo po, magpo-follow ko lang. Fire out na agad yun. Nakakalungkot lang, may namatay na dalawa sa kapitbahay namin. Mag-ama, nagkakalo ko ito. Alam niyo po, sabi sa akin, ang lakas kumayo. Yung sinasabi ko kung building na nasusunod, yung building na po, dinidilaan ang apoy. Yung kapitbahay pala namin na nasusunod na ang tuluyan. At hindi ko po alam na kung yung pala ay nasusunod, doon sa kapilang side pala ng building, more than hundreds of like material houses made ang naroon. Kaya tuwa sa amin, nagsilid kami Jericho Wall. Ano po? Yung amin na ano po? Again, ang prayer defense po ay napaka-effective. Kaya ano po? Hindi natin kailangan intindihin. Ano po? Ayan. Kapatid, ang prayer defense madali lang po. Gusto niyo po makuha. Gusto ko rin. Gusto niyo po practicing. O sit down properly. Practicing po natin. Again, ang prayer in tongues, ito po ay prayer na walang kahulugan. Pero naiintindihan nyo. Hindi natin naiintindihan. Hindi natin naiintindihan. Ulit-ulit siya. Tulad po nito. Anong letter po ito? Ayan. Pagkinalan po. Anong letter po? B or ba? Pag nilagyan natin ang isa, ganyan, naglalagyan mo po ng isa. Ganon, tapos ganon. Anong letter siya? May ibig sabihin siya. Wala. Ano yung sabi sa prayer in tongues? Salitang na inuulit, walang pagulugan. Dalawang beses natin ulitin yung ba? 1, 2, 3. May meaning na wala. Parang meron, di ba? Tatlong beses ko natin sabihin. 1, 2, 3. Parang nagkakaroon ng meaning. 4 na beses natin sabihin. 1, 2, 3. Diba? Parang nag-uusap na tayo. Ba. 5 beses natin sabihin. 1, 2, 3. Iba-iba na mga hindi natin alam. Ang kapag pala ng paguluhan, ganyan ko yung prayer in tongues.
Ang prayer in tongues po yung hallelujah na paulit-ulit. Diyan lang yun. Huwag na natin pahirapan. No? Sige po, sit down properly. Repeat after me. Hallelujah. Bilis-bilisan po natin ang mga dalawang beses. 1, 2, 3. Tatlong beses po natin sabihin. Bilis-bilisan po natin. 1, 2, 3. Isa challenge ko po kayo. 5 times of hallelujah within 3 seconds. Hallelujah. Di ba ganun mo pagbilang yung referee? 1 second, ganun. Pag binalik ka, 1 second, 2 seconds, 3 seconds. So, again, 5 times of hallelujah within 3 seconds. Okay po? Sabihin niyo po isa lang, hallelujah, 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 hallelujah. 3 seconds. Okay po? Sit down properly, focus, stomach in, chest out, parang parang militar, no? Oh. 5 times of hallelujah within 3 seconds. 1, 2, 3. Oh, bilis-bilisan nyo ba? Testing pa natin isa. Oh, 5 times of hallelujah within 3 seconds. Oh, at the count of 3, 1, 2, 3. Dapat bilisan lang. Ito po, i-detail ko po kayo. 20 times of hallelujah ang gagawin ko, oh? 20 times within 5 seconds. Sige po, orasan po rin mo. Orasan po rin mo. Sige po, sabay-sabay po kayo. Sabihin niyo ha, at the count of 3, 1, 2, 3. Tapos mag-prayer po ako na 20 times of hallelujah within 5 seconds. Sige po. Sabay-sabay po kayo. Sabihin niyo po at the count of 3. Tapos 1, 2, 3. Sige po. Nakaready na po ako. Four seconds lang ngayon. Pero, 20 na yung nasabi ko. Ano po sikreto? Hindi ko na sinabi lahat. Eh, yung sabi sa prayer in tongues, di ba, Brother Larry? Ay, si Brother Mark, salita o prayer na hindi maintindihan. Amen po? Mamaya po kapatid, yung po yung mangyayari sa inyo. Mamaya po, opo po kayo lumayos na ganyan, meron pong pupuha sa inyo. Pag kinuha po kayo kapatid sa upuan ninyo, didilat kayo. Kasi dito po nila kayo lalagay, may masalito. Didilat kayo, baka kasi pupuha sa inyo, ay hindi na po surprise, ay nakapikit pa naman kayo. Pagpatalik kayo sa labas, no? Dapat ang kumuha ko sa inyo, naka-ID ko. Tingnan mo, hindi kayo. Tapos po kapatid, pag natutunan po kayo, pag kayo po yung nagdadasal na, kung naman po kayo hindi na. Pag nagsayap tapos na po kayo, tapos sasabihin mo yung facilitator, na tayo pa yung facilitator, bibigyan na po kayo. Tingnan mo, tayo ho. Tapos po, pag binalik na po kayo rin sa upuan nyo, huwag po muna kayo magkukwentuhan. Instead, manatili po kayo sa grasya ng Panginoon Diyos, ipagdasal po ninyo yung mga gift na gusto po ninyo makuha. Kung kayo humingi ng kapatawaran, ipagpatuloy din po ninyo sa during sa pagdadasal po. Dinalik na po kayo sa inyong bubuhan. Amen po? Iba-iba po nararanasan. Pag tayo ay nagdadasal na. Ano po yung mararanasan? Katulad ko po noon. Habang ako
Sayang naman, natapos na yung prayer. Tapos kung yung nasa kanan ko, iyak naman ang iyak. Grabe. Yung parang papasok na ako sa butas ng ilog na pag sumigot. Yung sumigot, iba-iba po mararanasan. Yung nasa kanan ko naman, tawa naman ang tawa. Iba-iba po talaga. Baka ma-experience nyo, okay na po. Ganyan po? At ito po. Pag sinabi sa inyo na masakit yung brother, sister, please, sumunod ka sa aking kasal. Hallelujah, hallelujah. Mag-hallelujah na po tayo. Amen po? Kasi baka hindi nyo siya narinig, ang gagawin na po tatapiin kayo. Brother, mag-hallelujah ka, hallelujah, hallelujah. Sumunod ka na. Ganun pa rin sister. Amen po, susunod po. Kasi pag hindi ka masunod, nasasabi siya, ayaw mo talaga sumunod. Biro lang po. Biro lang po yung wala po. Kaya sunod na po tayo. Ano po? Amen po? Amen po. Ano po? At ngayon po kapatid, huwag po na yung isipin na kayo ay uto-uto. Again, ito pong gagawin yung mamaya, ito po ay nasa Bible. Binasa niyo. Again, ganito po. Tapos na po yung first part